Ako po si Binibining Rosamiki Palomar at ngayon ay tatalakayin natin ang paksa tungkol sa pamamahala ng isang silid-aralan. Kung tayo ay isang nangganap na guro, meron tayong silid-aralan na dapat nating pamahalaan at grupo ng mga mag-aaral na dapat nating gabayan. So ano nga ba ang pamamahala ng isang silid-aralan? Ito ay tumutukoy sa paraan ng isang guro kung paano niya pamamahalaan ang isang klase upang ito ay maging maayos, epektibo at organisado ang pagkatuto ng mga bata. Nakakatulong din ito upang makabuo o makalikha ng isang kapaligiran na mayroon naman itong ambag at makakatulong sa pag-aaral at disiplina ng mga bata. So, meron tayong 5 paraan upang makabuo o makapamahala ng isang silid-aralan sa mabuting paraan. Ang una ay positibong kapaligiran. Ito ay isang klase na may magkiliw at mas ugnayan sa pagitan ng guro at mga mag-aaral. Dapat mayroong respeto, tiwala at suporta sa bawat isang klase. Sapagkat hindi naman natin sa talakayan lang makikita na nakakaintindihan ang kamag-aral nila sa isang silid-aralan, kundi sa pagsali sa iba't ibang mga aktibidades na lalahukan ng mga mag-aaral. Makikita nito na susuportahan sila at may tiwala sila sa bawat isa. Sa positibong kapaligiran, ang mga mag-aaral ay may kumpiyansa sa kanilang sarili sapagkat alam nila na tanggap sila ng kanilang mga kaklase at alam nila na mayroon silang karapatan na ibahagi ang kanilang mga ideya o di kaya ang kanilang mga talento sa bawat isa. Ang pangalawa naman ay ang pamamahala ng asal. Ito ang pagtutrol at paggabay ng guro sa iba't ibang pag-uugali ng mga mag-aaral sapagkat alam naman natin sa isang klase mayroong iba't ibang pag-uugali ang mga bata. Mayroong positibong pag-uugali at mayroong din mga negatibo. Ang ating lang gagawin ay mas pinapalakas natin ang mga mabuting gawa nila at atin namang inaayos ang maling mga pag-uugali. Halimbawa lang ito, ang guro ay magbibigay ng malinaw na mga alituntunin upang ito ay kanilang sundin sa isang silid-aralan upang mapanatili ang kaayusan at respeto nila sa bawat isa. Ang pangatlo naman ay ang motibasyon ng mag-aaral. Ito ay ang paraan ng guro upang mahikayat ang isang mag-aaral na magkilahok sa kanyang klase. Ito ang pagbibigay ng inspirasyon upang sila ay maging interesado. Halimbawa, ang guro ay gagamit ng papuri, gantimpala, extra scores o makabagong paraan ng pagtuturo upang mahikayat ang isang mag-aaral. Kapag motivated ang isang mag-aaral, mas lalo silang maging kumpiyansa sa kanilang sarili na ibahagi ang kanilang mga ideya o kaya naman ang kanilang mga kaalaman tungkol sa isang paksa. Ito ay nakakatulong din upang mas mapataas ang kanilang performance rate upang sila ay matutong mabuti. Ang pang-apat naman ay partisipasyon sa talakayan. Ito ang aktibong pakikilahok ng isang mag-aaral sa isang klase o sa isang aralin. Kapag motivated ang isang mag-aaral, meron siyang interes na makilahok o mag-participate sa isang klase. Hinihikayat ng isang guro na magtanong, sumagot o makibahagi ang isang mag-aaral sa kanilang kaalaman o kaya ideya hinggil sa isang talakayan. Halimbawa, kung ang guro ay magbibigay ng group activities, syempre hinihikayat mga mag-aaral na mag-cooperate at mag-participate sa talakayan upang sila ay sabay-sabay na matuto. Yun ang partisipasyon sa talakayan. Ang panghuli ay ang disiplina. Ito ay pagsunod sa mga patakaran at mga alituntunin sa isang silid-aralan. Malalaman mo kung disiplinado ang isang bata sapagkat marunong siyang rumispeto sa kanyang kapwa mag-aaral at lalong-lalo na sa isang guro. Ang disiplina ay hindi ito isang parusa, kundi pagtutuwid sa mga maling gawa ng mga mag-aaral at pinapalakas ito ang mabuting asal. Nakakatulong ang disiplina upang maging maayos ang kanilang pakikitungo sa kanilang kapwa sa loob man at labas ng silid-aralan. So ito ang 5 paraan o 5 mabuting pamamahala ng isang silid-aralan na dapat malaman ng isang guro. Kung tayo ay maging gawanap ng guro, dapat natin malaman ito upang mabuti nating mapamahalaan ang isang silid-aralan at lalong-lalo na ang mga mag-aaral na kapaloob nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Uulitin ko, magandang hapon sa inyong lahat.